sa ating lahat. Sabi po sa Psalms 47, verse 6 to 7, sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a psalm of praise. Let's sing, shout of the King. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of the night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the works outright. Shout of the King is among us. God is here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise the sun is shining. I give you praise in the dark of the night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the works outright. Shout of the King is among us. God is here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God is here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Heavens open as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Shout of the King is among us. God is here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God is here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. I will sing about everything You are always. I will tell the world everything You done in me. I will stand on higher ground. I was lost but now I'm here with You. My refuge, my stronghold, always with You. Faithful along, holding on, I am always with You. The future of the world is within Your hands, oh Lord. Love reaches me, I am in awe of You. I stand on higher ground. I was lost but now I'm here with You. My refuge, my stronghold, always with You.
with you, my refuge, my stronghold. Always with you, faithful one, holding on. I am always with you, always with you. Always with you. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you, my refuge, my stronghold, always with you, faithful one, holding on. I am always with you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. What is the love seated on the throne, crowning now with many crowns? You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the dearest of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowning now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the dearest of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ating pong basahin ang sulat ni Pablo sa unang Tesalonika, Kabanata 5, talata 6 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga,
Kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, ngunit upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng mga nangyayari, Panginoon, sa paligid, sa mga kumakalat na sakit, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi mo nais na kami parusahan, Panginoon, kundi ang iligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, sa pamamagitan ng mga kalamidad na nangyayari, Panginoon, ay binubukas mo po yung aming puso't isipan na walang magagawa anuman ang yaman namin dito sa mundo kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, marami pong salamat sa patuloy na pagpapaalala na ikaw lamang ay ang higit na importante sa mundong ito. Sapagkat ang buhay namin ay magiging baliwala kung wala ka, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya at nawawala na po ng pag-asa. Ipakita mo po sa kanila na ikaw ang dapat naming lapitan sa tuwi-tuwi na. Panginoon, loobin mo, Panginoon, na sa araw-araw naming pamumuhay, ikaw po yung aming isipin. At maging handa nawa kami sa muli naming pagharap sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. I
Today, our message is about the strength we have in the Lord. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat with all the families. Kumusta na po kayo? Ang ating tema sa buong ito, Facing Crisis in the Strength of the Lord. At ang ating mensahe, Be strong in the Lord. Maging malakas sa ating Panginoon. Ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Ephesians 6:10-13. Ganito po ang sinasabi sa atin. Sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang katatagan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Kaya't isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal sa pakikipaglaban pagdating ng araw ng kasamaan. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay makapanindigan kayong matatag. May God's blessing be upon us sa pagkarinig ng kanyang mga salita. Put on the full armor of God. Saan kayo madalas manghina, mga kapatid? Kailan po kayo madalas mapagod? Paano kayo napapalakas? Alam niyo po ba na ang Israel, ang bayan ng Diyos, ay nakaranas ng kapagurang espiritual? Tingnan natin ang bayang ito. Napagod din ba sila? Nasabi rin ba nilang walang pag-asa? Isaiah 57 verse 10. Lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. Dumating sa yugto sa buhay ng Israel na sila ay napagod sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa na naranasan gawa ng kanilang kasalanan sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, naroroon po ang matinding galit at hatol ng Panginoon na ibinuhos niya sa kanyang bayan. Kaya po, pinahintulutan ng Diyos na pasukin at gawin silang bihag ng Babylonia. Gayunpaman, dahil sa biyaya at habag ng Diyos ay handa silang patawarin kung manunumbalik at magsisisi. Kaya po masasabi natin may kapahingahan sa Diyos. After all, God will restore them. And our strength and hope comes from the Lord. Paano tayo magiging malakas sa Panginoon? Napakaganda pong tanong. Yan po ay sa pamamagitan ng pagsusuot ng kasuotang pandigma. Bakit po ito kailangan? At narito po ang dalawang principle na nais ko pong dalhin sa inyo. Una, ito'y kailangan upang mapaglabanan ang pakana ng Diablo. Ngayon po, pag pinag-usapan natin ang Diablo, maaaring isipin natin na ito ay isang katang-isip lamang. Ngunit siya po ay totoong persona. Kaya dapat kilala natin na siya ang ating kaaway. He is a spiritual being, unseen. The enemy of God is our enemy. And you know, the devil is the father of all lies, the accuser, the deceiver. In this time of crisis and spiritual battle with the enemy, Satan, and all his demonic forces, we are equipped to fight head-on and stand. Saan po? Sa pagtatagumpay ni Kristo. Kaya, alam niyo mga kapatid, mayroon pong spiritual na labanan. At hindi ito sa laman, kundi ito po ay pakikipagdigma sa isang kaaway na hindi natin nakikita. At naroon po ang espiritu ng kasamaan. We are in the battle against evil and the worldly influences and sinful attractions. Higit po itong malakas kaysa sa coronavirus. At higit namang malakas ang Espiritu Santo na nasa atin.
Ang sabi sa Ephesians 3:16, dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So what is our powerful weapon? Ano ang ating mga sandata o pandigmang kasuotan? Paano tayo mapapalakas at mananatiling nakatayong matatag? Narito po, inilarawan ni Apostol Pablo ang isang sundalo, a Roman soldier, na kung saan ay naroroon po yung full gear sa pakikipagdigma. Una, mayroong sinturon ng katotohanan. Yan po yung belt. And that refers to the Word of God. Pangalawa, pananggalang sa dibdib na katwiran, breastplate. At yan ay ang katwiran ng Diyos. Pangatlo, sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng Ebanghelyo, the sandals. Ibig lamang sabihin tayo ay tinawag upang dalhin ang mabuting balita. Pang-apat, panangga o kalasag ng pananampalataya. Shield. Laban saan? Sa panunukso ni Satanas. Panglima, helmet ng kaligtasan. Pang-anim, espada o tabak ng salita ng Diyos. Pang-pito, prayer at all times. Ngayon, ang tanong po sa atin, nagagamit po ba natin ang lahat ng mga sandatang ito sa panahon ng pakikipagbaka sa kaaway at sa matinding pagsubok ng dumarating sa atin? Are we fighting for defeat in our own flesh or human strength? Or are we fighting in victory on the finished works of Christ on the cross? Nagtagumpay na po ang ating Panginoon at doon po tayo naninindigan, doon tayo tumatayo. At narito po ang pangalawang prinsipyo. The second biblical truth, ito'y kailangan upang makatagal sa pakikipaglaban sa araw ng kasamaan. Paano tayo makakatagal sa pakikipagdigma laban sa kasamaan? Yan po ang tanong. Sa pamamagitan po ng sumusunod na kapangyarihan. The power of Christ's victory. Yan po ang Panginoon ay nagtagumpay na. At doon po tayo tumatayong matatag. Second, the power of the Word of God, which is the truth. And the truth shall set us free. We need the knowledge so we are prepared to handle the severe situations. Kinakailangan po mga kapatid na ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan at inilalapat sa ating buhay. At dito po tayo naninindigan. Pangatlo, the power of prayer and fasting. And number 4, the power of devotional time with God. Naroon po yung tinatawag nating meditation and quiet time and Bible reflections. Number 5, the power of the Christian Brethren's fellowship and encouragement. Kailangan po natin ang comfort, edification, correction, and the building up of our brothers and sisters in the Lord. Kaya maging handa po tayo. Be alert on how are we being discouraged inside and outside. Hindi po tayo nadadaig ng anumang pagkabalisa. Pinanghahawakan natin ang ating sandatang galing sa Diyos at nakatayo at nananatiling nakatayo at humarap sa kaaway at anumang mga lalang niya upang tayo'y sirain. At dagdag pa rito, hindi tayo nabubuwal ng anumang kabigatan ng krisis o mabigat na suliranin na ating nararanasan ngayon, especially nowadays. Bakit po? Dahil taglay natin ang kalakasan ng banal na espiritu. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Awit 62, ganito ang sinasabi, sa Diyos lang ako may kapahingahan. Ang kaligtasan ko ay nagmumula sa Kanya. In God's presence, there is strength. In silence, there is rest. At dito po tayo kumukuha ng lakas. As we spend time with the Lord, as we listen to His Word, and as we keep on praying with perseverance, naroroon, tayo po ay
naghahanda sa mga labanang ito. In Christ is our victory. We are more than conquerors in Him. Psalms 46:1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Maging sa panahon ng kalamidad, salot, at maging sa mga panahon na tayo po ay humaharap sa mga mabibigat na pagsubok, ang Diyos ang malalapitan natin upang maging matatag tayo sa pagharap dito. Lalo pa nga ngayon na ang mga tao ay mayroong kabalisahan. At ang tanong, hanggang kailan tatagal ang COVID crisis na ito? At dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin sa oras ng ating mga pangangailangan ngayon. 2 Chronicles 29. Kung may sakunang darating sa amin, gaya ng labanan, kasamaan o tagutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito, kung saan pinararangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan, at pakikinggan nyo kami at ililigtas. Yan po ay panalangin ni Jehoshaphat nung mga panahong sila ay lulusubin ng malalakas na kaaway. Karamihan ay napapagod na sa pagkabalisa at sobrang pag-iisip sa ganitong sitwasyon. But you know, God has His way to save us and protect us and provide for us. We are worry-free. No need to fear. Isaiah 41:10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. What a wonderful word. Palalakasin kita at tutulungan kita. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Isaiah 41:10. The devil might be using this hardship to torment us, or to discourage us, or to doubt the goodness of God. God is good. Satan and all his forces is active in deceiving us, even to the point of making us turn away from God. Yun po ang layunin niya. Sirain tayo. Ilayo tayo sa ating Panginoon. At gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga pakana, temptations, deception, and lies, so that we will turn away from the Lord. But praise be to God, through the strength we have in the Lord, we will stand secure and victorious. Kaya po sa ating pagtatapos, in our conclusion, sabi po ng isang quotation, storms make trees take deeper roots. Ang mga bagyo ang nagpapalalim sa mga ugat ng puno. Kaya ang puno po ay matibay. Matatag ang punong ito na malalim ang mga ugat. Kaya't habang nakakaranas po tayo mga kapatid ng mga digmaang ito, nakakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, this kind of test, we will stand in the truth and in the power of the Lord. Shall we have a word of prayer? Maraming salamat aming Diyos dahil kayo ang aming kalakasan. Sa inyo kami magtitiwala, sa inyo kami lalapit, O Diyos, at ang mga kasuot ng pandigma, ang lahat ng mga sandata, even all the heavenly resources, ay pinagkaloob mo sa amin, so that, Father, we will stand in the times of crisis. We will stand strong in the times of severe temptation. And we will be able, O God, to stand on the victory we have in Christ. Ang dalangin namin, Ama, sa lahat po ng mga pamilya, kami, O Diyos, ay patuloy na bigyan ng kalakasang nanggagaling sa iyo. Sa gitna, Panginoon, ng krisis at sa mga kahirapan, O Diyos, na aming nararanasan. Salamat, Ama, aalisin mo ang aming pagkabalisa dahil ang iyong mga pangako ay aming mapanghahawakan. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong kalakasan, salamat, Panginoon, sa iyong katotohanan na kung saan, O Diyos,
kami ay tatayo, kami ay maninindigan. Dahil Panginoon, tanging sa iyong salita lamang, mayroon kaming katiyakan. Salamat Panginoon at sa araw na ito, kami patuloy na patnubayan at maranasan namin, O Diyos, sa tuwi-tuwi na ang iyong kapahingahan at ang kapayapaang nanggagaling sa Espiritu Santo. We pray, Father, that you will bless all the family. In Jesus' name we pray. Amen. May God's blessing through His Word give us increasing strength as we face our crisis and inner spiritual battle. Have a safe day. Lumukad tayo sa Lord's Supper. Sabi sa Luke chapter 22 verse 14 up to the following verse. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa ako ng Pampasko na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito ay maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kupa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay binigay yun sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kupang ito, ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Tayo po'y manalangin. Salamat Ama sa iyong bugtong na anak na si Jesus na ibinigay mo para sa sangkatauhan upang magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Idinadalangin namin Ama sa mga oras na ito, mga simbolong ito, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon, sa buhay na aming haharapin, O Diyos, yan sa langit ng bayan. Narito muli ang tinapay at sarong, Ama, na aming kakainin, Panginoon, upang patuloy naming maranasan, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan sa buhay namin. Sama-sama din po kaming manalangin sa mga oras na ito, Panginoon. Bagamat malayo kami sa isa't isa at wala kami sa bahay-sambahan, Panginoon, subalit ramdam namin, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang kasama namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa oras na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Nasa dako na po tayo ng pagbibigay, mga kapatid. Tanong lang po, naniniwala ba kayo na kailanman ay hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos? Sa ngayon po, hindi ko maririnig ang sagot ninyo. Sagutin na lang ninyo ako kapag nagkita-kita na lang tayo sa bahay-sambahan. At bilang mga anak ng Diyos at Kristiyanong naglilingkod, marami na po tayong narinig na mga
mensahe tungkol sa tithes and offering. At nais ng Diyos na maging tapat tayo sa mga bagay na ito. Wala po akong babasahing talata tungkol sa tithes and offering. Gusto ko pong basahin sa mga oras na ito ang salita ni Paul tungkol sa pagbibigay ng tulong. Isinulat niya ito sa mga taga-Pilipos dahil siya man ay nakaranas din ng tumanggap ng tulong. At nais din ng Diyos na makita ito sa buhay ng mga Kristyano at sa Iglesia. Pilipos chapter 4 verse 16 up to 19. Noong ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit ding pinadala niyo ako ng tulong. Hindi sangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin natin ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ama, nag-uumapa po ang kagalakan sa aming puso dahil muli kayo ay kumilos. Ipinadama ninyo muli sa amin ang iyong pag-ibig at kadakilaan. Kumikilos po kayo sa mga taong sapat ang mga pangangailangan, Ama, upang ang iyong mga pagpapala, Panginoon, ay makarating sa iba. Salamat din, O Diyos, dahil kumilos din kayo sa puso ng mga kapatid namin sa pananampalataya na nagbigay ng tulong at halaga, Panginoon, para ito po ay aming malikom at magamit, Panginoon, sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dama po namin, Panginoon, ang maraming pasasalamat sa ginawa ng iglesyang ito sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Salamat din sa pangunguna ng aming Pastor Ernie Almario, Panginoon. Kaya dalangin namin na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, ingatan at ilayo, Panginoon, sa ano pa mga kapamakan. Ganon din sa mga kapatid namin, O Diyos, na kahit hindi namin sila nakasama, ang panalangin namin ay sa kanila, Panginoon. Pag-iingat at kalakasan ang kanilang tataglayin sa panahon ito na nakakaranas ng pandemic ang buong mundo. Salamat, Ama, sa iyong pag-iingat at sa iyong gabay, at kami po ay magtatagumpay, Panginoon. Naway maging buhay na po ng Iglesia, Panginoon, ang pagtulong sa nangangailangan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sama ka, kabilang sa pwede tusipar. What is that? What is that? What is that? What is Tayo sama-samang manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat pang muli sa oras na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon sa kabila ng kami ay nasa aming mga tahanan at sa mga iba't ibang lugar. Narito kami, Panginoon, na patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat dahil sa napakaraming biyaya na binibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay at lakas na patuloy mong pinapahiram sa amin. Dalangin namin ang aming mga kapatid na patuloy mong bigyan ng tibay ng kanilang pananampalataya upang malagpasan ang pagsubok na ito. Na hindi lamang ang aming lugar ang nakakaranas, kundi ang buong mundo. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdadaos ng kanilang kaarawan at ng kanilang mga wedding anniversaries. Lord, bless them at patuloy mo silang bigyan pa ng marami pang taon upang ma-celebrate ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na may sakit, ang mga kapatid namin na nagugulumihanan, Panginoon, dahil sa hirap ng buhay na ito. Lord, we pray for peace para sa buong mundong ito. At Lord, sa araw na ito, patuloy kaming nananahan at patuloy naming pangahawakan ng iyong pangako na hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pabayaan. Dahil dito, Panginoon, sa iyo ang papuri. Sa pangalan po ni Jesus, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman.